Amen. Naimbag nga morning kakabsat at Merry Christmas po sa ating lahat. Kami ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. Ayan. Aawit kami para makaano. Joke lang. Baka sakaling may ano diyan, may pangkape. Joke lang. Hindi po. Ngayong umagang ito ay napakasaya dahil it's another Wednesday morning at lahat ng tao ngayon ay masasaya dahil nagse-celebrate tayo ng Christmas season. Yan. At ang kagandahan sa atin, December man yan, January man yan, August man yan na tagbagyo ay nagse-celebrate pa rin tayo ng kapanganakan ng Panginoong Jesus. Dahil araw-araw ay meron mga nababahagi ang kaluluwa at yun yung sinasabi natin sa kanila, yung ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Yan. At ngayon, ay of course, patuloy pa rin yung ating topic na commit my family first to Christ this Christmas season. Yan. At dito sa studio, of course, kasama ko pa rin si Sheila at si Rhea. At wala pa yung aming mga kalalakihan maliban kay Sir Mark. Yan. At bibigyan ko talaga to ng award sa pagiging ever loyal and ever faithful sa studio. Yan. At of course, sa Google Meet, good morning Sir Ariel. Merry Christmas po. Hello, good morning. Naimbag nga agsapak, kanya tayo amin. Magandang umaga po sa ating lahat. And sa inyo dyan sa studio, good morning sa inyo. And of course, sa ating mga kasama sa FB Live. Okay. And yes, Merry Christmas sa inyong lahat. And makita nyo naman sa studio natin, meron tayong fireplace. Okay, so pag gusto nyong medyo minit-init ng konti, ayan, bisitahin nyo yung studio natin. Medyo renovate ni Brad Mark ng konti para merong ayan, may sa likod, mahabol. Okay, so good morning sa inyong lahat. And a very Merry Christmas to everyone. Okay, and sabi nga ni Ma'am Cherry kanina is that maraming masaya. Okay, ngayong kuan, and dapat lang, 'di ba? Pero ang nakakalungkot kung minsan yung masaya sila kasi it's time to tawag dito. Naiisip nila is about celebration in a wrong way, no? Celebration in a tawag dito, makakabili sila ng mamahaling alak, pag-inom sila ng mga ganyan. Pero tayo, salamat sa Diyos. At hindi ganyan ang ating prinsipyo, hindi ganyan ang ating gagawin. Okay? And that's the beauty of having itong mga devotions natin ng mga ito and mga preachings na napapakinggan natin so that we will be reminded why is it that we are happy, why is it that we are merry in Christmas, di ba? Yeah. And nawawala yung essence sa totoo lang of Christmas. We are again blessed that yung nakamulatan natin noon on how we are supposed to celebrate Christmas, ngayon is namulat na tayo sa tamang pag-celebrate, and that's a blessing already sa atin. Okay, so before tayo magpapatuloy ay tayo ay sandali mo ng manalangin. Let us pray. Dakilan naming Diyos, maraming salamat sa umagang ito, and thank you sa pagkakataon ulit na kami po ay makapag-share and makinig ng inyong salita ngayong umaga na ito. Please give us wisdom and may we be able, O Lord, again to realize ano po ang essence, true essence of this season. Almighty Father, again, we are grateful for
for this opportunity na kami po ay makinig ng tamang pag-celebrate po ng Christmas. Again, thank you so much and forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen, amen. All right. So again, good morning sa ating lahat. And yes, dapat tayo kung meron mang dapat masaya na tunay, okay, is tayong mga Kristiyano. Kasi in this season, while the world celebrates their own, kung paano nila i-celebrate yung kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, nakafocus pa rin tayo, no, on the birth talaga of our Savior. Okay, the birth of the Lord Jesus Christ. And hindi tayo mawawalan ng focus. Hindi tayo mawawalan ng tawag dito, concentrate pa rin tayo dito sa ating Christian life. It is the time for us to build. Okay, as yung mga iba is they focus on material things, they focus on gifts, they focus on whatever, vacation. Yes, tayo is that vacation so that we could have more time, di ba? To lift our spiritual life ready for next year. So yun ang napakagandang opportunity. Okay? Yun nga, noon is that habang nakikita ko itong mga estudyante, nakikita ko itong mga kasama ko talaga sa work, is that makita mo as early as February of this year, as early as March, nakapag-book na sila. Okay, kung saan sila pupunta. 'Di ba? Itong mga estudyante also is that hindi sila makahintay na makapag-bakasyon, parang ganyan. And then pupunta doon, pupunta doon, mga ganun. Tayo is that nakikita natin, no, na kung saan ang focus pa rin natin is still okay on our spiritual life even in this particular season. So nung previous, kasi wala ako nung and nawalan ng net yata, 'di ba, nung last Wednesday. So if you will go back doon sa pinag-usapan natin that making Christ the center of the home pa rin, okay, this Christmas. So, yung verse natin na ginamit is on Psalm 127 verse 1. Review ko lang ito. Sabi niya, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. So, pinag-usapan natin, okay, that as we enter this Christmas season, many families become busy preparing for gatherings, buying gifts, decorating the house. But Scripture reminds us that unless the Lord is the one building our home, everything else becomes empty. And so pinisgas natin yung in vain. Okay, what do you mean by in vain? Sabi niya kasi they labor in vain that build it. Okay? So emphasize in vain without success. It is empty, worthless, futile. Okay, no real purpose, 'di ba? Ngayon nakikita natin, mga kapatid, no? Ngayon nakikita natin yung mga politicians, yung mga government officials na namamatay, 'di ba? And grabe, ayaw ko ganun yung sasabihin nila sa akin pagka, 'di ba? Ako mamatay ako and then ganyan yung mga pinagsasabi nila sa inyo. Ay sus. Okay, parang yan, then next may susunod na daw, 'di ba? Kasi pare-parehas sila ng mga ganyan. Ang point dito, 'di ba? Ang point natin dito is ito eh. Okay, you look at how the world also sees you. Okay, and how the world will also treat you. 'Di ba? And so pagka makikita nila yung undersecretary, yung congressman na namatay, okay, lumalabas yung mga kung ano-anong mga itago nila, kinurap nila, mga ganyan. Hindi po natin alam kung totoo yun, sa totoo lang. Diba? They have not been guilty of any crime under our laws. Diba? Meron mga lumalabas na hindi pa natin alam, sa totoo lang. Okay, but regardless kung di natin alam or but you look at how people treat them, even in their grave. Okay? Sinisingil pa rin sila. Diba? So, what's the point? Sabi nga nila is that yung undersecretary
na yun, ang tawag dito, pinili pa niya yung area ni na Ma'am Cherry para tumalon. Okay? 'Di ba? Baka nadadaanan ni na Ma'am Cherry yun eh. Okay? Picturean nyo nga ma'am para tingnan natin yung kung saan ba yun. Imagine that, pumunta pa ng Baguio para gawin yan. Anyway, tignan nyo yan. Sabi nila, ay naku, mas mayaman pa yan kaysa sa mga congressman. Mas mayaman siya talaga yung link dyan sa mga kwan na yan. Siya yung gumagawa ng mga kung ano-anong i-allocate sa mga ganito. Ang daming kwento. Diba? Oh, and then, meron pang, anong tawag dito? Mga kababalaghang nangyayari dyan sa Ayon Hotel na yan, whatever. Daming kwento. Imagine that. And so, sabi niya nga dito is that except the Lord build the house, they labor in vain. Okay, that build it. Diba? Kasi walang Diyos sa kanilang bahay, walang Diyos sa kanilang tahanan, walang Diyos sa family. Okay? Meron man Diyos, Diyosan lang siguro. Kasi pagka may, I believe that kung talagang totoo na merong Diyos sa kanilang mga bahay, I don't think na magagawa nila yung mga ganyan. But material things. Pero one thing na nakita ko sa totoo lang is that, and personally is yun yung pinapaniwalaan ko is that when you look at the qualifications ganun ni yung USEC na yun, very impressive ang academic ko niya, very impressive. Isa din yan, okay? Isa din yan na 3 ang PhD niya, 3 ang masters niya, and then pumunta siya ng Harvard, pumunta siya ng Wharton. Very impressive, sa totoo lang. Ano lang, useless hanggang sa kamatayan niya, di ba? Parang ginamit niya yung ganyan in order to do these things. Okay? Kasi hindi naman talaga magagawa yan ng hindi magaling. Magaling siya, sa totoo lang. Pero ginamit niya sa hindi maganda. Okay? Ayun. So, sa totoo lang is that, sabi ko nga, personally, nakikita ko dyan is, yung USEC na ito, yes, ideas na maganda. He started from the ranks eh. She started from the ranks. Meaning to say, nakita niya yung mga yung mga rank and file hanggang sa tumaas siya. Eventually, kinain siya ng sistema. Di ba? In the academy, hindi ituturo yung sa totoo lang eh. In the academic institutions, theoretical sila. Okay? And then idealistic sila. Ganito ang pag-govern, ganito dapat yung ganito yung ethics, ganito yung values, mga ganyan. Yan yung mga nila. But when they go to the industry, when they go to those agencies, dyan na nakikita. And dyan nasusubok sa totoo lang. And so, hindi naman ituturo sa paano kayo mag-corrupt, paano kayo no. But because of the system, ayan, nakukuan sila. Nasusway sila, natitempt sila. Diba? And then they give in to that temptation. And so that's what happens. Okay? Ideal individuals, ideal persons, because they lack, yung morality. They lack yung number one kasi talaga is that meron kang salita ng Diyos sa puso mo. So that you will able to resist, 'di ba? Temptation. Sabi nga ng Panginoon natin, 'di ba, is that hindi ka bibigyan ng temptation na hindi mo kayang tawag dito na pagsubok, 'di ba? Na hindi mo kayang may barrier, mga ganon. So he always give us challenges that he knows na kaya natin, even temptations, di ba? The problem is wala silang salita ng Diyos eh. Wala silang talagang totoo, okay, na Kristo. Wala silang totoo na Diyos, and that's what happens. Kaya very impressive sa totoo lang. But because of the system, hindi nila nakaya, di ba? And then worse happened, gano'n na yung ginawa niya sa buhay niya, di ba? And so, we're blessed talaga, no, that
yung asset nila na yon, I mean yung asset nila, yung pera nila, yung material things nila, yun na ang naging liability ng buhay nila na hindi nila na-enjoy. Okay? Kaya nga, because ito, una, except the Lord. Okay? Build the house. They labor in vain. Walang kwenta. Yung labor nila na kuha ng kuhan. Diba? Oh, sa bank, ari-arian. What happens to them? Wala. Diba? And so yan. And so which brings me to my next na topic actually. Diba? Is that makita natin yung isang congressman, he died at the age of 78. Yung isa naman, kamatay lang, isa din na yun is that he died in the age of 63. So meaning to say, kuha na sila. But one thing na dapat nating bigyan ng pansin also, and then tamang-tama kasi katatapos yung ating Sunday School Fellowship. Kikita natin yung mga tinuturuan. Diba? Teaching the next generation the meaning of Christmas. And so sa Proverbs 22:6, anong sabi niya dito is that train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Kung mahirap ng turuan yung mga ngayon, 'di ba? Nakaupo ngayon. Kung mahirap ng turuan yung mga adults na mga nakaupo ngayon or anyone, hindi lang yung mga nasa gobyerno, including us. Okay, is that what's good and blessing sa church natin na hindi nakikita ng karamihan is that we are teaching the next generation the meaning, diba, of Christmas. That, children learn what Christmas is not only by what they hear from us, but by what they see in us. Okay? And so if they see excitement only in things, they will value things. Diba? And so nakikita nila na, okay, yung tunay na success pala is pagka nakatapos ka ng 3 PhD mo. Yung tunay na success pala is that kung nakapatayo ka ng 5 bahay mo. Yan ang karamihan, di ba? When adults will show that we value more things or we value things more, di ba? That is what they will value also. Okay? And so, but if they see worship, prayer, and gratitude for what we have, diba? They will learn through Christmas faith. Okay? Pero pag nakikita nila na, okay na ako sa ganito. Okay na ako sa ganito na, diba? Tawag dito, things that I have. Diba? And so, ayan, sinasabi ko palagi yan sa mga interns, sa mga kasama ko din dito. Sinasabi ko na we're very blessed for what we have, sa totoo lang. I'm tawag dito, hindi na ako kailangan bumili ng mga kung ano-anong mga, sabi ko nga sa atin is that I'm tawag dito, okay na ako sa white lang na polo. Okay. Mas madaling labahan ni Apple para hindi na niya i-separate yung mga ano na yan, colored and white. Di ba? Oo. And so, it makes life easier. Di ba? So, okay na ako sa tawag dito, sa mga meron tayo, sa totoo lang. Does not need na, nasabi ko yun sa mga disciples, sa mga, okay, I don't even need an iPhone na sabi ng mga iPhone para ganito ganyan. No, it does the work. Okay? Why do I need that? Baka pag-interesan pa. Buti nga ito, walang nagkaka-interest. Okay? I don't even have password. Okay? Kasi itatago. Diba? Pero pag itago mo yung mga, sabi ni Apple, sa akin, password ka kasi, anong tawag dito? Kasi may
online banking ka. 'Di ba? Baka makita nila yung bank mo ganito, ganyan. Ay naku, wala mang milyon diyan, 'di ba? Oo. Eh, kung kukunin nila, 'di kunin nila, 'di ba? Kasi 'di naman kuwan. So anyway, that's the beauty of hindi mo kailangan i-ga-guard yung mga kuwan. Tignan niyo yung mga 'di ba? Oh, na kung saan pagkasama mo yung misis mo is that ingat na ingat ka sa cellphone mo kasi baka makuha niya. And then, ang password talagang kahit sinong hacker, hindi niya alam yung password mo. Di ba? Bakit kailangan ganun? Kasi, tawag dito, kung baka kukunin na yung mga picture, mga whatever. Oh, wala namang picture ng ibang tao dito kundi, di ba? Ako, ministry, whatever, mga work, mga ganun. So what if they will, hindi ako nakakakuhan talaga. Totoo lang. Yung mga iba, ay talaga naman. Sobrang mga, kasi may tinatago siguro. Kaya ingat na ingat sila sa misis nila. Di ba? Bakit husband and wife, password, ay nako. Ako, live simple, live simple. Okay? And so, yan. If they see excitement sa atin, kung nakikita nila sa atin na na-excite tayo sa mga material things, doon din sila na-excite. Pero pag na-excite tayo sa worship, na-excite tayo sa prayer, di ba? Sa gratitude, then, yun yung mga nila, yun yung mga makikita din nila na magiging what do you call this, excitement nila. Amen. Diba? And so Christmas also, like what we do sa simbahan natin is that Christmas is a teaching opportunity and also a learning opportunity as well. Amen. So we teach in the church the true meaning of Christmas to young people or to kids. Kagaya nung last Sunday, di ba? Ini-emphasize natin sa kanila that Christmas is all about Christ. Christmas is all that the gift. Okay? Itong gift na ito, na exchange gift natin is a representation of the gift of God to us. And walang iba kung hindi ang kanyang bugtong na anak. And bakit niya binibigay yung gift? Di ba? Bakit niya binibigay yung gift? Kasi of His love sa atin. Okay? And to save us. Kaya ini-emphasize din ng ating mahal na pastor yung gift niya, di ba? And then yung meaning, sino yung dinala, 'di ba, sa atin? The meaning of Emmanuel. 'Di ba? Ano yung ibig sabihin nun? Kaya yung mga may pangalan na ganyan, malalaman din nila. Ito pala yung ibig sabihin nito ng pangalan ko, hindi lang ibinigay sa akin. 'Di ba? But ini-emphasize din natin yung ibig sabihin nun. And so hopefully and prayerfully na yung mga tinuturuan natin, when they grow up, they know how to celebrate also. Di ba? Amen. Not through alak or party, but through worship. Okay? So makikita natin, di ba, na yun ang focus pa rin nila. Di ba? Still on worship. And so Christmas started with Christ, not with Santa Claus nor gifts. Okay, before the wise men went, di ba, may ipinanganak muna. We need to teach that Christmas is not about Santa Claus, but about Christ. Okay, not about gift that Santa Claus gave, but the gift Christ gave to us, which is an eternal life. And so, what do our young people see as most important, okay, this season? Is it the gift? Is it the material things na nakikita nila? Diba? Yes, mga kapatid, no, it's normal that even adults, we delight, we are happy when may binibigay. Ngayon nga, dami talaga sa totoo lang mga nagbibigay sa kan. And I am glad na alam ng mga even ng mga kasama ko sa work
Alam na nila kung ano yung bibigay nila. And so nakakatuwa din, no, that you know, itong gamit kong necktie na ito is ito kinukuha ko sa exchange gift. Okay? And then bigyan ko ng medyas tsaka inner shirt. Alam na, yun lang. Okay? Hindi pala or madaling bigyan. Okay? Ng kasi yun lang. And we're happy with that, no? Oo. And ayan, if but sabi ko nga, while we are happy with what they give us, hindi pa rin na kakalimutan. Sabi ko nga is that this Christmas it's a time for reflection, and so nakalagay na sa ano na to, kwan ko, schedule. Ito yung gagawin natin. Hindi mag-focus pa rin tayo sa worship. Mag-focus tayo sa prayer. Okay? And reflection, meditation. Okay? With all the busyness ng isang taon, di mo man lang may bigay kahit isang linggo, isang bakasyon na ito, sabi nga natin. Hindi bakasyon na kung saan na pumupunta, but intact pa rin, no? Intact pa rin tayo on the true meaning of this season. And it's a time for us na kung saan, 'di ba, live our spiritual life to be ready for the next year. Hindi ma-out of focus tayo because of so many na mga nangyayari dito sa Christmas season na ito. All right, so hanggang doon lang ako. And ayan, medyo nagkuhan ako ng konti. So I hope that with that is meron tayong tutunan, no? And I know madadagdagan yan ng mga kasama natin sa studio. All right, so ayan, again this morning, pero hindi ko masyado na-emphasize yun, yung teaching the next generation the meaning of Christmas. Sabi ko nga is that kung mahirap man yung mga adults ngayon, mga especially mga officers natin, let us invest in the young people, let us invest and we see that in the church, no? Dami ng mga bata nung last Sunday, okay, na naturuan, na tinuturuan natin, and we pray that yung mga yan is that when they grow and then have their own families, is that they will know how to celebrate properly itong Christmas season na ito. Alright, sige. Ma'am Cherry, kayo muna dyan. Amen, sir. Maraming pong salamat na, 'di ba nakikita natin yung anggulo ng Christmas na ito na this is the opportunity para lalong turuan yung mga kabataan natin. And not only them, kundi pati yung mga tao sa area natin na wala silang kamuwang-muwang. May mga tao kasi na lumaki sila talaga na hindi nila naintindihan kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. And nakakatuwa talaga na sa devotion na ito, we are being enlightened na paano ba talaga yung pagse-celebrate. Kaya nga maganda talagang hindi natin nami-miss kasi bawat araw yung Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday na pag-e-explain ng mga host kung paano yung tamang celebration ng Christmas, makikita po natin talaga yung iba't ibang anggulo. And sa aking natututunan po ay nagagamit ko rin sa area, no? Nasasabi ko yan. Kahapon, grabe sir, nag-saturate kami sa area ko, sa Montesilio, and sa dami ng bahay, sa dami ng pintuan at mga tao na nakatok namin, na-approach namin, may 10% doon sir na hindi lang ako yung naka-experience, kundi yung mga kasama ko na nire-reject nila, and then sabi nila hindi sila naniniwala, and then yung iba ay hindi sila interesado, at yung iba ay sinasabi nila na
pare-pareho lang naman yung Diyos. Meron na kami, kaya doon na kayo sa iba. Talagang nakakalungkot talaga, sir, na makita natin na yung tao ngayon, etong peak ng season ng celebration of the birth of the Lord Jesus Christ, marami pa rin talaga um, nagre-reject sa Panginoon. And talagang lalo akong na-burden sa area ko na sabi ko nga, ngayon, kasi nagsisimula pa lang ako doon, sir. October pa lang yung yung start ko doon sa area ko na bago. And sabi ko, I pray na dahil nasimulan na ito ngayon, sa susunod na taon ay makakilala yung mga tao. Maaring dahil wala silang naririnig. Pero sabi ko, kaya maaring kaya ako dinalang Panginoon dito sa area na to para ipaalam na merong totoong Diyos. Dahil marami pong churches doon sa lugar na yun. Marami ring mga nakikita akong mga building na may nakasulat na church. Pero yun nga ang nakakalungkot. Hindi na ipakilala ang totoong Diyos sa kanila. So, tulungan nyo rin po akong ipanalangin yung bago kong area dito sa may Monticello po sa may Camp 7. Yan. At totoo yung sinabi ni ni Sir Ariel kanina na bagamat ang wala namang nagtuturo talaga para mangurap, walang nagtuturo sa tao kahit sa schools, no, ay very ideal talaga yung mga naituturo sa atin. Pero pagdating sa totoong buhay na nakita mo na yung maling sistema, pag once pinagbigyan mo yung isang maliit na temptation, kakainin ka na niyan. Hindi mo alam na kung ngayon ay 50 cents yung kinurakot mo, bukas piso na. And then sa susunod, 10 pesos na. Hanggang sa kahit yung hindi ka na ba nagigilty, hindi ka na naano sa ginagawa mong kasalanan. Because the Bible is true. Sabi niya, pag pinagbigyan mo, a-accomplish yung sin. Pero tandaan natin, ano yung dulo ng sin? When death is finished, it bringeth forth death, sabi ng Biblia. Kaya napakapalad talaga natin, totoo yung sinabi ni Sir Ariel, yung kalagayan natin na natuturuan tayo, nahihimay-himay sa atin yung salita ng Diyos. That is a great blessing na dahil nagiging lumalawak yung pangunawa natin. At hindi natin pwedeng sabihin na hindi ko kasi alam, 'di ba? That's why we have that great responsibility, great accountability of the truth na natututunan natin. Na sana naman ay hindi sa atin manggagaling yung mga maling pamamaraan, especially sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. At ayun nga, naalala ko dati, sir, nung college ako, syempre political science student ako. Mga abogado yung teachers ko. Sasabihin nila, you know why lawyers study law? Sabi niya, it's because they want to know how to break it. Yun pala yun. Syempre kung alam mo na yung pasikot-sikot, di ba? Alam mo na rin kung paano ka lulusot. Pero sa kanila yun. Pero tayo, kaya natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos para alam natin kung ano yung susundin natin. Para lagi tayong nasa will of God. Di ba? Ayan. At eto, mabilis lang naman itong sasabihin ko po. Ang gusto ko lang basahin natin dito sa Isaiah chapter 45, verse 23. Yan, sabi dito sa Isaiah chapter 45 verse 23, I have sworn by myself the word. I have sworn by myself. The word is gone out of my mouth in righteousness and shall not return. That unto me every knee shall bow, every tongue shall swear. Yan. Ito po ay sinabi ng Panginoon sa Old Testament. And then dito sa New Testament, sa Romans chapter 14, verse 11, sabi niya dito, for it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. Yan. And dito sa Philippians chapter 2, verse 10, tapusin ko na lahat itong mga verses na ito para dire-diretso na tayo. Philippians chapter 2, verse 10, ano yung i-confess? Sabi niya dito,
that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So itong Christmas na ito, wala sana tayong um, luluhuran. I-worship, ibig sabihin. At wala sana tayong ibang sasambitin na i-glorify sa pamamagitan ng ating bibig, kundi ang Panginoong Jesus. Dahil prophesied ito. Imagine nyo, Book of Isaiah, mula pa sa Book of Isaiah, sinasabi na ng Panginoon, I swear, sabi niya, lumabas ito sa aking bibig. At alam niyo ang Panginoon, He is a faithful God. He never lies, no? Kung ano yung sinabi niya, it always comes to pass. Ibig sabihin, na-fulfill lagi kung ano yung sinuswear niya. And sabi niya, I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness. And shall not return. Diba? That unto me every knee shall bow, every tongue shall swear. Na sino? That Jesus Christ is Lord. Kaya nga, kahit ano pang paikot-ikot natin, yung sinasabi kanina ni Sir Ariel na ginugugol natin yung bakasyon natin para gumawa ng kung ano-ano, magpunta sa ganyan, magpakapagod ba? Magpakapagod and spend so much, di ba? Para lang sa panandali ang kasiyahan. Pero after that, anong mangyayari? Wala na. Pero tayo, we have understood na ang Christmas celebration is lifting up Christ and na-enrich yung ating spiritual na pamumuhay para lalong maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon. That is the best way of spending Christmas. And ang kagandahan noon, sir, mura lang, di ba? Mura yung yung pag-i-spend natin. Bakit? Hindi tayo napupunta sa kung ano-anong lugar na naggagastos, 'di ba? Hindi tayo pumupunta sa mga bilihan ng mga mamahalin dahil dito pa lang kausapin mo lang ang Panginoon. Buksan mo lang yung Biblia mo, nandiyan na yung the best na pamamaraan ng pagse-celebrate ng Christmas. Libre, walang kapagod-pagod. At kami nga kahapon, sir, kasi syempre dahil magkakaroon ng exchange gift yung mga bawat grupo, so sabi na pagdesisyonan na para hindi na kami hihingi sa church ng pang-exchange gift namin, nag-caroling kami. So sabi ko, ang ganda pala pagka December kasi ang daling humingi ng pera. Yung ibang pinuntahan namin, unang tunog pa lang ng gitara, sabi niya, oh, ito na. Nagbibigay na kaagad kasi daw busy. Kaya nakakatuwa no na pagka-kontento ka, gaya nung sinabi ni Sir Ariel kanina, you won't spend but you gain pa. Di ba? Na ikaw pa yung nakakatanggap no? Kaya nakakatuwa yung ganun na ang kasiyahan natin ay priceless. Priceless. Dahil sabi nga pag nasa Diyos ka, 24 hours yung kasiyahan mo. 7 days a week, 365 days a year. Pero pagka ang kasiyahan mo ay nasa cellphone, nasa bakasyon, pag tapos na yung bakasyon, pag naluma na yung cellphone, pag naubos na yung pera mo, tapos na rin yung kasiyahan mo, di ba? Kaya nga ngayon, ito ang napakagandang makita natin. Every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Kaya ngayon, ano ang dapat nating gawin? Napakaganda na nakakakita tayo ng mga taong tumatanggap sa Panginoon ngayong panahon ng Christmas. Sabi ni Pastor sa amin kahapon, siguradong masaya kami sa aming gagawin. Bakit? Dahil kaming mga lalaki, sabi niya, gagawin namin itong construction ng masaya. Magko-construction kami. At kayong mga babae, siguradong masaya rin kayo sa inyong gagawin. Dahil pupunta kayo sa area, magsosoul winning kayo. At totoo yun. Wala nang ibang mas hihigit pa sa kasiyahan na makakakita ka ng isang taong dating hindi kilala ang Panginoon.
pero nililid mo sa panalangin at sumusunod, tinatanggap niya si Kristo sa kanyang puso bilang tagapagligtas. Na alam mo na yung taong yun, supposed to be patutungo siya ng impyerno, but now, naligtas na siya. And then pagkatapos doon, magpapasalamat pa siya sa'yo. Hindi naman ikaw tagapagligtas, di ba? Pero dahil ikaw yung ginamit ng Panginoon para dalhin yung mensahe sa kanya, ay maliban sa natuwa ka na, ay alam mo pa na natutuwa din yung Diyos sa'yo at sa taong tumanggap. Kaya, sana ngayong Kapaskuhan na ito, bagamat syempre hindi rin naman maiwasan maging busy tayo. Tayo nga may sports fest din eh. Tayo nga may Christmas fellowship din. Pero ano yung focus? 'Di ba? Ano yung focus ng ating Christmas? Dapat isipin natin na walang ibang mag-glorify, walang ibang lulwalhati sa ating buhay, sa ating mga sinasabi, sa ating ginagawa, maliban ang Panginoong Hesukristo. Because this is the true meaning of Christmas. Yung sinabi ni Sir Ayel kanina, sa ating buhay, ikaw, pag tinitignan tayo ng tao, no, ako, tinatanong ko yan lagi, pag tinitignan kaya ako ng tao, anong reputation? Ano kaya ang masasabi nila? Totoo yung sabi ni Sir Ayel, ang lungkot, no? Pagka namatay ka na nga lang at lahat, puro masasama pa yung sinasabi nila. Pero if you remember the disciples, noong wala na ang Panginoong Hesukristo, they recognize that they have been with Jesus. Alam nila. Bakit? Because of their boldness. Kaya nga sana ganun din tayo. Kung tatanungin ka, have you been with Jesus? No? Pero napakaganda man na sasabihin ng tao, ito, totoong may Diyos ito. 'Di ba? Napakaganda na ganun yung ating maging testimony. Wala man tayong malaking pera. Si Sir Ariel, wala siyang malaking pera sa bangko according sa kanya, no? Wala siyang tinatago sa kanyang cellphone, pero pag tinanong sino si Sir Ariel, may Diyos yan. 'Di ba? That is the best reputation. That is the best name that we could have. Hindi yung spelling ng kung anong pangalan natin, hindi pagandahan ng spelling ito, pero pagandahan ng reputation. Kung ano yung buhay mo bilang isang Kristiyano. So yun lamang po at I'm sure na itong mga kasamahan natin, sir, ay meron ding maidadagdag. Actually, nag-record pala kami, sir, last Wednesday. Pero yun nga, dahil hindi yata dumating, naging, ewan ko kung ilang oras yung or naging busy si Sir Mark, or hindi ko alam kung bakit po hindi na-send, ay siguro sa mga susunod na lang na panahon, i-send na lang ni Sir Mark. Yun po. At ayun, kompleto na po kami dito sa studio. Amen, amen. Oo nga, sabi ni Brad Mark, nag-record. Hindi lang kahit siguro, hindi ko alam eh. Oo pag walang kwan dyan, and walang net dyan, hindi rin ako makapag-record kung nandito ako. Diba? So, ayun, anyway, pwede pa naman Pwede pa naman i-upload yun So, ayan, tama yun. Sabi ng Cherry, no, that many reject Christ talaga, sa totoo lang. And so, dun sa kinikwento niya kanina, well, when Mary and Joseph were looking for a place to stay, doon pa lang Christ has been rejected. So, until now, may mga ganyan. But it does not prevent us na, kasi sa totoo lang, even me, kung saan may babagihan ka ng salita ng Diyos, the gospel, and then iiwan ka. Diba? Discourage sabi ko, ano ba naman itong mga to? Diba? However, hindi diba? Tuloy-tuloy pa rin tayo. Amen. And then, tama yun. Sa totoo lang, mura yung celebration natin. And kung titignan mo, more pa yung nakukuha natin. Number one is the Word of God. Amen. Push tayo ng Word of God ngayong bakasyon na to, di ba? And then second is that, totoo yun. Hindi natin kailangan mga 5,000, 10,000 worth na mga alak or whatever. Di ba? Naku, kalukuhan yan. Di ako gagasto ng ganyan. Di ba? Kung meron na lang, gawin natin sa gawin natin sa simbahan. Okay? Para matapos yung construction natin. And then, ayan, maganda yung end, sinabi ni Ma'am Cherry about
Oo nga, tatlo ang natapos mo na doctorate mo, tatlo ang masters mo, cum laude ka, kanya lang nung namatay ka, ang titik. Nakakalungkot talaga. Tapos yung maalala nila yung kalokohang ginawa mo, 'di ba? Yung mga corruption na ginawa mo. Di na nila kung totoo, pero yun ang lumalabas. Wala tayong magagawa diyan kung yun ang reputation, 'di ba? Pero napakaganda na kung ikaw ganun, hindi sasabihin nila, may Diyos to. Okay? 'Di ba? Maayos to. Imagine that. Kahit wala kang million, whatever. Pero at the end of your life, isasabihin, maraming natulungan to. Maraming na-sharean ito. Mayroon tong Diyos talaga. Di ba? Oh, okay. Anhin natin yung mga ganyang mga kung ano-ano kung at the end of our life, hindi rin tayo na appreciate number one ng Diyos. Di ba? And then of course, impyerno. Okay? Anhin mo yung mga ito, impyerno din lang pupuntahan mo. Oh, I do not want that. All right, sige. So, thank you, Ma'am Cherry. Yan, and may time pa tayo. So, unahin natin yung mga boys. Yan, unahin natin yung mga gentlemen. Okay, so, dyan si Roy. Sige, Roy, mauna kayo. Ano naman ang paninyo ngayong Christmas ulit na ito? Di ba? Oo. Sige. Good morning po sa ating lahat. Hmm. Ah, siguro sa akin yun sa area na lang po. Sa area namin, yan nga, is maraming maraming nagre-reject kay Jesus na ngayon is nag-share kami na sa area namin. Yan. Is nire-reject nila yung salita ng Diyos na yun nga, yung sa Panginoon, yung nireject ka nila yung kapanganakan niya. Yan. Ganun rin sa mga tao ngayon, hindi nagkakaiba. Pero yung kami is pinipilit namin na makapag-share na sa bawat mga bahay. Yan, pumupunta kami sa mga school. Yan. Yung sa amin is yun. Ngayon din, pinipilit din namin na makasama yung pamilya namin. Ngayong December, ni Banining, kinachat namin nila Ate Kiray, kinachat namin silang lahat na makapunta dito. Sila kuya, sila ate, para makasama namin sila ngayon. At makasama namin silang makapag-serve sa Panginoon. At yun nga, andito na yung mga pamangkin namin. Ngayon, nakakasama namin na sila. Sana maisama rin namin sila sa area para maranasan nila mag-soul winning, maturuan namin sila kung paano ng mamuhay dito at mamuhay bilang isang Kristiyano. Sana is yan, ma-disciple namin sila, mga pamangkin namin na dalawa. Yun lamang po, maraming salamat. Amen, amen. Thank you, Brad Roy. And yan, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Sino ba dyan? Recom. Ayun. Amen, Brad. Morning. Good morning po sa ating lahat. Share ko lang po ang mga ginagawa ko po ngayon at ngayong Pasko po. Sa pag-area po namin. So ang sinishare natin na yung salita ng Diyos. So dahil maraming mga tao po na mga unbeliever pa po. Kaya ang binabahagi natin dito yung salita ng Diyos. So pinapakilala natin sa kanila kasi ng Panginoon lang ang tagapagligtas natin. At yun nga, dahil sabi ko sa kanila, ito ay regalo sa atin. Wala nang iba pang mas
mas ikabubuti na regalo, kundi ito yung marinig ng salita ng Diyos at para tumanggap sila sa salita ng Diyos. Tanggapin nila si Kristo bilang tagapagligtas nila. Na na dahil ngayon, lalo na ngayon, ngayong Pasko na to na hindi nila kilala ang Panginoon, kaya mas lalo namin na ah, iniikutan dun sa area namin na pagbabahagi ng salita ng Diyos. At may dala rin sila sa simbahan ngayong itong Kapaskuhan at makilala nila ng lubusan ang Panginoon. At ganoon din sa akin, sa pamilya ko na maibigay ang totoong regalo ng Panginoon sa aking mga pamilya na tanggapin din nila ang Diyos natin na walang iba kundi si Jesus Christ po. At ganon din sa natanggap ko na mga natututunan ko dito sa church na ito. At walang mas ikasasaya sa gawain ng Panginoon kundi dito na natututo tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At sobrang laking pasasalamat ko sa church na ito na patuloy na pakikinig ko ng salita ng Diyos dito ko natututunan at naibabahagi din sa mga nasishiran ko at pinapakilala na ang Panginoon lang ang tagapagligtas natin. At yun lamang po. Maraming salamat. Amen, amen. Thank you, Brad. And ayan, napakaganda talaga na the best na ibahagi pa rin natin, no, to our loved ones, anyone, is still the Lord Jesus Christ. Tayo nga, nasisiyahan tayo sa binigay sa atin, no, on this. And so, huwag tayong selfish na hindi ibahagi din sa iba. Okay, sige. Sheila. Good morning po sa ating lahat. Sa akin naman po, unang-una is yung testimony ko na lang po ito. Unang-una po is nagpapasalamat po ako sa mga mensahe po na napakinggan po namin. At ano po is nagpapasalamat po ako sa aking salvation po talaga na aking natanggap kasi simula nung tinanggap po na po si Jesus Christ. Dito ko na po nauunawaan at dito din po ako naturuan ng salita ng Diyos at ngayon din sa Christmas po na ito is mas lalo ko pa pong naunawaan kung ano ba kung bakit tayo nagsi-celebrate ng Christmas. Kaya nga kasi nung doon po sa amin kapag Christmas kasi ang nasa isip ko po noon, excited po ako kasi may magbibigay ng regalo. Yun yung nasa isip ko. Hindi ko inisip yung ano ba talaga yung tunay na celebration. Kaya yung nasa isip ko lang is excited kapag December, excited ako kasi may nagbibigay ng regalo, yung mga ninang. Kaya hindi ko inisip na may napakahalaga na may meaning talaga kung ano talaga ibig sabihin ng Christmas. Kaya nung nandito na po ako sa church, dito ko po naunawaan kung ano ba talaga yung ibig sabihin. Kaya nagpapasalamat po ako kasi nasa totoong church po ako. At salamat din sa pastor po natin na hindi po nagsawa na turuan tayo at ipaliwanag kung ano talagang ibig sabihin. Kaya, Pastor RJ, thank you po sa mga mensaheng na napapakinggan po namin at sa mga instruction din niyo po sa amin. Kaya maraming pong salamat. At kaya wala akong nagmahinga na ako diri sa church.
hindi ako Hindi siya nagsisisi na nandito siya sa church. kasi kasi doon sa amin wala talaga. Ah, kaya nagpasalamat din po ako sa kapatid ko din na dinala din po ako dito at sa prayer po nila na na sa prayer po nila na nakapunta po ako dito. Then pinangarap ko din naman po na pumunta dito pero hindi sa church pero may purpose talaga yung Panginoon bakit ako nandito. Kaya 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 ngayon ang focus po natin ngayon is ngayong Christmas is dapat si Jesus Christ lang at i-share Amen. natin yung regalo na binigay niya sa atin. Kaya yun lamang po. To God be the glory. Amen, amen. Wow. Amen. Maganda talaga pagka teachable talaga tayo, no? And for us to be humble na makinig at makinig. It Amen. pays off, sabi nga nila eh. Sige, Baneneng. Bulinaw naman daw sa reinterpret ko. Na po. 5:58 na po. Sige po. 1 minute. So, una-una po ay Merry Christmas and Happy New Year. Una po ay this Christmas ay mayroong siyempre mga goal. Ano po. Pero ang pinaka-ano ko na bago magtapos yung taong ito, sabi ko sa sarili ko, paano ko napasaya ang paano ko napasaya ang Diyos sa mga ginagawa ko? Napasaya ko ba talaga siya or yung kabunduan? Yan. So, pero nagpapasalamat po ako kasi, yun nga, between the two choices, dalawang pagpipilian, ay hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin sa gawain ng Diyos. At yun nga, sabi nga po na maraming nagsasabi na kung hindi pinanganak ang Diyos, paano na yung kaligtasan natin? Siguro nasa kapahamakan pa rin tayo hanggang ngayon kung wala ang Diyos na anak. So, nagpapasalamat tayo. Ayan, sinabi po nila Reco, na yun, na meron tayong kaligtasan. Ano po. At this next year po. Ayan, so I hope talaga or I pray na mas mapapasaya ko pa ang Diyos. Ano po, mas mapapasaya pa natin ang Diyos sa mga ginagawa natin para sa Kanya. Kasi sabi nga po ni Pastor pasalamat tayo kasi binigyan pa tayo ng pagkakataon para mabuhay dito. Kaya ano yung gagawin natin? Kasi syempre nilikha tayo para maglingkod sa Kanya. Kaya yun po, nagpapasalamat ako dahil ayun, dito na naman ako magki-Christmas. For the second time. Ayan. At makasama yung, sabi ko, unting prayer pa. Yan, andyan na yung family ko. Family namin. So, thankful ako kasi hindi naman po sa pinagbibigyan pero yun ang Diyos po yung kumikilos sa pamilya namin. Kaya, thank you po. Thank you talaga sa Panginoon kasi hindi niya pababayaan na maging ganun na lang yung mga kapatid ko, maging ganun na lang sila, kundi meron pa siyang plano. Kaya, thank you po talaga at nagpapasalamat po ako kay Pastor. Ayan, kung hindi sa encouragement niya na, dito mo papuntahin yung family mo, hindi ikaw yung ganun. So, kung hindi sa ganung sinasabi niya sa amin, siguro ako nagbakasyon na din doon. Ayan, mas gusto kong magbakasyon, ganun. Kaya, pero, grabe, yung encouragement sa amin ni Pastor, hindi siya tumigil. Kaya, thank you po sa lahat. Ayun lang po. To God be the glory.
Amen, amen. Wow. Ayan nga, talagang, kasi eh. Kasi yan eh. Kaya pati ating mahal na pastor, alam niya, ang effect kasi, pagka, madala tayo sa noise ng kamunduhan or noise ng ibang pag-celebrate. Alright, so ayan, okay lang naman siguro na medyo tayo nag-extend kasi well sa akin lang yun nga, pag bakasyon na hindi na tayo nagmamadali, di ba? Oo. Alright, so thank you sa lahat ng mga kasama natin. Ayan, umalis naman na si Ma'am Geraldine. But anyway, nandito sa FB, hindi ko makikita lahat eh. Pero nakikita ko dito si Sir Sierto. Good morning, sir. Of course, ang ating mahal na pastor. Good morning, sir. Si Krisha. Ayan. Kumusta na dyan? And si Sir Tomas. Tami Talangan. Good morning, sir. Alright. So, magandang umaga sa ating lahat. And let's continue to enjoy this Christmas season, no? Godly ang ating celebration. So, kita-kita tayo mamaya dyan sa church. And may mga ibang announcement pa ba dyan? Bukas yung natin, no? Bukas yung staff meeting. Yes, sir. Okay. So, ngayon ang Christmas Eve. Yun. Oh. Ngayon ba yung dyan sa church? Or bukas? Mamayang gabi. May ba dyan? Matutuloy pa rin yung service natin, sir. Oo. Tapos, may ba? May... Hintayin na lang natin kung anong announcement ni Pastor, sir. Wala pa? Parang wala pa. Wala pa pa yata. Okay, sige. Ang sabi niya lang nung nakaraan, pagka dali nyo dito yung mga pagkain Oo nga, at di ba? Parang pagsalusaluhan every year naman, ganun yung ginagawa natin, di ba? Yes, sir. Oo. Kaya nga, si Apple Sunduin daw kayo ni Baneneng, sir. Baka daw masyado kayong maraming dadalhin dito. Sunduin Hindi niya daw naman, kayo, hindi sir. naman. Parang 2 kilo lang ng hotdog yata ito eh. Sabi ko kay Apple, hindi mga fruits kasi ay naku, walang kakain dyan. Pag mauubos yan pag hotdog, gano'n. Tsaka, ano yun, marshmallow. Yes. Oo, sige. So sabi ko kay Apple na hindi kami nagkakaintindihan talaga kagabi nung akala ko kasi Sunday bukas kaya. Hindi, di ba dire-diretso tayo tapos oo nga, uwi pala tayo muna kasi baka matapos tayo ng 1:00 or 2:00. Sabi ko, ano bang sinasabi mo? Wednesday ba or Sunday? Ay, oo pala, no, Wednesday pa pala bukas. Tama. So sabi ko sa kanya, hindi na tayo uuwi. So kung may mga dadalhin tayo sa church, dalhin na natin para hindi na tayo uuwi and then dire-diretso na. Oo. And kukuha rin ako ng sigurado yan baka magba-basketball yung mga yan, maglalaro ako. Di ba? Oo. Alright, sige. So, good morning sa ating lahat. And thank you sa pag-join and we'll see each other mamaya. Sige, let us pray. Dakila namin Diyos, maraming salamat sa umagang ito and thank you so much, O Lord, sa natapos po na devotion. And we thank you again sa mga paalala po sa amin ngayong umaga na ito on how we celebrate Christmas. Thank you sa mga napakinggan po namin. And thank you for using us, O Lord, this morning. And may your words be a blessing to everyone again, O Lord. And we give you all the glory and praise, Almighty Father. Bless mo rin ang aming midweek service, O Lord. Mamaya give wisdom sa aming mahal na pastor as he prepares, O Lord, ang inyong mensahe sa amin. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brad Mark. Thank you din also. Thank you, See sir. you. God bless po Bye-bye. at Merry Christmas sa ating Merry lahat. Christmas. Good morning.